Wala na? Hello? Hello? Hi! Hi, good evening, Papa Jack. Good evening. What's your name? Denise. Denise. Yes, Denise. Ano may? Yung anak ko po. Ooh. Hello? Hi. Wait lang, palalabasin ko lang po siya ng... Hi! How dares you? Hello po. Hi. Ayan po. Denise, you are 32 from... Santa Ana. Santa Ana, Manila. Malapit lang. Yes, malapit lang. Napakalapit mo lang dito. Anong ginagawa sa buhay ni Denise? Nag-work po. Anong work mo? Sa call center po. May radyong bukas? Ay, ibababa ko to. Ay, hindi po. Lumabas po yung kasambahay po namin. Dinala yung radyo sa kwarto. Wala na po. Alright. Allergic ako talaga sa feedback. Meron pa po ba, Papa Jack? Nakangati yung kilikili ko. Ganun ka-allergic. Inom ka ng ano po? Ano yun? Antihistamine. Antihistamine. Hindi, pag ganun, kinakamot ko lang, okay na. Patulong ka po dun sa kasama mo po dyan magkamot. Nakayang bastos na ito. Bakit? Kilikili lang naman. Baka mauwis kung saan. Alright, may anak na. Ilan na anak mo din? Dalawa. Asan asawa mo? Kasama ko pa naman po. Ay, naku. Meron yung word na ano na. The operative term is pa. Kasama ko pa naman po. Opo. What's the story? Tell me. Ano po, bali mag 10 years na kaming kasal. Okay. Tapos, aga mo nagpakasal, $20? Okay, alright. Tapos, kasi lagi ko po siyang nahuhuli na mayroong ka-chat tsaka mga ka-textmate po. Okay. For the past 80 years, laging ganun yung scenario. Ka-textmate? Textmate, chatmate, tapos... What usual alibi meron siya sa'yo? Wala. Pag nahuhuli ko siya, di-deny niya lang na hindi daw, wala daw. Tapos, okay, let's talk about that. Meron ba talaga nahuhuli o nagbibintang ka? Meron. Okay. Paano niya pa di-deny kung nahuli mo na? Sasabihin niya, wala lang yun. Parang ganun lang. Hindi po pwede yun. Tapos kasi parang dahil pa ulit-ulit na lang siya. Tapos lately, parang hindi ko na kasi sila mabilang sa kamay ko, yung mga babae yun. Tapos lately, meron siyang parang sabi niya, friend lang daw niya. Actually, parang, di ba pag girls kasi init na yung pagkakaroon ng parang hindi third eye. Parang pag may kutob, yung ganun. Instinct. Yung instinct. Well, I'm not a believer of your instinct, actually. Oo. Pero kasi ganito yun, yung etong latest, siya, parang nakita ko lang sa laptop niya yung... Hindi instinct yan, ate. Kung nakita mo na, hindi instinct yan. Nakita ko lang yung resume nung girl sa laptop niya. Naku, patay, resume, kompleto detalye yun. Pati yung... pati yung pinag-aral ng elementary, high school, ay, naku ka. Humanda siya sa akin. Parang, sinave ko lang yung number nung yung nakapost nga dun sa... Tapos, bakit naman nandun yung resume ng babae? Nung tinanong ko siya, sabi niya, wala lang, hinahanapan ko lang siya ng trabaho. What is your husband's work? Sa office din siya. Pero hindi siya HR Hey, yung nga yung tatanong ko sana, bakit? What's his business having the resume ate? And trying to find a job for a girl? Friend lang daw niya. Tapos, sabi kong ganun, parang, wala lang sa akin nung sinabi niya yun, so deadman lang ako. Tapos nung merong nag-message sa akin na friend niya. Sabi niya, actually hindi niya friend, may nag-message sa akin na naging ex din niya during the time na buntis ako dun sa second daughter, yung sa anak ko po.
Noon, parang pinagseselosan ko yun, ganyan. Tapos ngayon, parang wala na kasi sa country yung girl na yun. Okay. Tapos nag-message sa akin. Okay. Kasi, actually, nauna pala ako na nag-message dun sa girl. Sinabi ko, pwede ba wag ka na magla-like or magpuso-puso sa mga post ng asawa ko? Kasi manahimik ka na. Parang gawa na. Tapos parang nag-react siya. So, alone na nahimik na ako. May boyfriend na ako. Tapos nasa ibang bansa na doon siya. Tapos parang sabi niya, sinabi kasi sa akin, parang hanggang sa nagkwentuhan kami, tapos nag-sorry siya sa akin. Kasi sabi niya, sorry kasi during that time nabuntis daw ako dun sa second. Parang ang explanation niya, ang sabi daw nung asawa ko, lagi daw kaming nag-aaway, tapos ako daw yung may lalaki, parang ganun. So, parang girlfriend niya yun. Girl? Yung girl na yun. Tapos, kasi yun, nahuli ko yun, as in nahuli ko na may picture sa sasakyan namin. Parang nakita ko yung profile pic ng girl na yun. Na-recognize ko syempre yung sasakyan namin. Tapos, kinonfront ko yung husband ko, dininay niya. So, parang during that time, nung buntis ako. Nag-picture yung girl? Sa loob ng sasakyan namin. Yun ba? Dininay tapos, didinay niya. Tapos, naano pa ako kasi parang tinanong ko pa nung dinidinay niya, tinanong ko pa yung panganay na anak namin. Sabi ko, tingnan mo to, nak, ito ba yung sasakyan natin? Tapos sabi nung sasakyan natin, nung anak ko, oo mama, ito yung sasakyan natin. So, parang gano'n. So, edi doon. Tapos, nung during that time na medyo maselan kasi yung pagbubuntis ko, may tumatawag sa akin na number. Tapos, pag tumatawag yun, wala din yung husband ko sa bahay. Kasi bed rest nga ako. Tapos, late na, hindi ko matawagan, gano'n. Tapos, yun pala yung girl. Tapos nung nagkausap kami uli nun, sabi niya, nagsasorry siya sa akin kasi daw, na-realize daw niya nung time na nung 7 months kasi ako, So talagang relasyon ito ate? Talagang... Nagkaroon sila ng relasyon. So, nung 7 months daw, nakonsensya. So, nakipag-break dun sa husband ko. So, naging okay. Tapos hanggang sa makapanganak ako. So, okay naman. Tapos, ayun, yung babaeng yun, nag-message sa akin para sabihin na ang alam daw niya, may bagong girlfriend yung asawa ko ngayon. Ay, revenge. Di ba? Ang gwapo-gwapo ng asawa ko. Gwapo ba talaga? Oo naman. Parang tuwang-tuwa ka, parang achievement mo nagkaroon ka ng asawang gwapong babaero Hindi diba, nga, no? Yun nga, stress na nga ako. Ganito lang talaga akong pagbansak. Tapos, ayun. Minessage ako noon, tapos nalaman ko yung nung binanggit niya yung pangalan, actually, 2 yung binanggit niya, name. Yung unang name, parang kinonfront ko na din kasi yung girl na yun. Tapos yung mother nung girl na yun ang nagsabi sa akin na hindi, wala silang relasyon kasi may asawa yung anak ko, parang ganon. So yung pangalawang name, yun yung name nung may resume. So, nung ko yun, sinave ko nga kasi yung number, tapos tinatawagan ko. Yan na, ang paghiganti ng tunay. Hindi tinatawagan ko, tapos nung una, hindi siya sumasagot. Tapos nung yung yung tablet namin, hindi alam nung husband ko, nakasync yung account niya doon. Naku, iba talaga kayo mga girl. Oo, ang mga paraan niyo talaga. Alam mo, hindi instinct yan. Hindi instinct yan. Fan ako ni Nancy. Si Nancy? Nancy Drew. Sino yun? Nung detective na sa novel dati. So, hindi yun. Sorry ate, ang ginasa ko lang bukad baboy. Tsaka yung wakasan, gano'n yung Pinoy Classics. Ayun. Tapos, naalam ko na nung hinanap yung number na yun, nakasave sa phone niya. Ay! So, kasi nagsisync na. So, ayan na, di ba? Ayan na ang connection. Iba talaga kayo. Tapos, alam mo, hindi rin maganda talaga ang teknolohiya. Marami naging ninja, pero maraming nahuling ninja. Tama ba? Tapos, okay. Tapos, nung hindi sumasagot yun. Tapos, kino-confront, lagi na kami nag-aaway kami ng husband ko. Tapos, kasi kasi napapansin ko, pag pumapasok ako ng weekend, tapos pagtatawag ako sa bahay, pag tinanong ko kung asan siya, wala siya sa bahay. Tapos, pag
pag tinatawagan ko siya, hindi ko siya matawagan. Parang nagre-ring lang pero hindi niya sasagutin. Tapos parang nung message ko na yung girl, parang nung kasi parang napuno na ako. Sinabihan ko yung husband ko na kasi yung ATM niya wala naman sa akin. Parang kinonfront ko na yung pera mo binibigay mo na ba dyan sa babae mo? Butsay na hinahanapan mo na trabaho, ganyan. Pero alam ko may work na rin kasi yung girl. Hindi ko alam kung sino nagpasok o basta may work na yung girl. Tapos sabi ko, binibigay mo ba yung pera mo sa kanya? Ganyan. Tapos nung minessage ko na binayfer ko yung girl, sumagot na siya. Ayan. Parang ang unang tanong, sino mas maganda? Siyempre, sa paningin ng mga anak ko, ako. Okay, yan talaga ang sagot eh. Oh. So, parang, ang sabi niya, dininay niya na parang hindi daw, magkaibigan lang daw sila, ganyan. So, nung nag-explain nung girl, sabi niya, hindi daw niya type yung asawa ko, tapos parang may boyfriend daw siya, tapos parang, ang pa dun, hindi daw friend sila ng boyfriend niya sa ayun pa pala, Papa Jack. In-unfriend ako ng husband ko sa Facebook. Ha? At blinak pa niya ako. Anong paliwanag niya sa'yo? Bakit niya ginawa? Wala akong makitang post niya na may picture ako. Laging yung mga anak ko lang. Tsaka siya. Basta wala akong picture na So, parang doon, parang... Anong paliwanag niya? Kasi daw, ang dami ko daw nakikita, ang dami ko daw, parang tamang hinala daw ako. Ate, asawa ka, tsaka may ginawa na siya eh. Ayun nga, yun yung pinupoint ko kasi sa kanya. Wait lang ate wait lang Alam mo, ganito yan parang lang ito mga kaibigan, yung mga naiimbestigang opisyal natin ng gobyerno. 10 bintang mga kaibigan, may paliwanag mo yung siya, isa lang ang magkatotoo, may kasalanan ka. Ganun, di ba? 10 bintang. 10 kaso, may paliwanag mo yung siyam. May isang matira, may kasalanan ka. Chill ka na po. Chill lang. Okay, ano pong tanong mo? I get the picture. Ano po kasi, ilang beses ko na kasi ina-explain sa kanya na, kasi sa kanya parang wala lang yun. Tapos lagi niyang sinasabi sa akin na, kasi ngayon nandun na ako sa point na kung ayaw mo na, lumayas ka na lang. Bakit siya lalayas? Nagtatanong lang po ako Parang kasi yung situation namin ngayon, parang mas convenient na dito kami ng mga bata nakatira kasi sa work ko, tapos yung mag-aalaga. Ako bagaman para sa'yo ba, kung gagawin mo nang gagawin yan, let's finalize everything. Tapusin na natin. Go your way, diba? And I go my way. Ayun nga, Papa Jack. Ready ka na po sa part na yun, to be honest. Hindi rin. Pero hindi mo siya tumitigil. Ayun nga, nandun na ako sa point na na talaga, parang cycle lang siya. Kaysa naman paulit-ulit ka niyang ginagago, tarantadong lalaki. Ayun. Parang nasa cycle na gusto niya ba bangasan ko yan, ma'am? Matangkad, Papa Jack. Wala akong kaibigan. Marami akong kaibigan, ma'am? Galit sa mga ganyan. Ayun po, Papa Jack. Parang inaano ko na nga sa kanya na bakit, kasi parang ang explanation, kasi alam din naman ng mother niya yung sitwasyon na nangyayari na gano'n. Kasi nga, ulit-ulit lang. Parang ang inaano nga nila, baka wala lang yun. Kasi sa akin pa rin nauwi. Ay, hindi tama yun. Alam mo, katarantaduan yan. Hayaan mo lang yung asawa. Narinig ko na yan, hayaan mo lang yung asawa mo. At isipin mo na lang, at the end of the day, di ba, sa'yo na umuuwi. Di ba, mag-asawa din yan. Yan ba yung narinig ba? Hindi. Parang ang pa niya, mas worse pa daw yung scenario na nangyari sa kanila nung hindi tatay niya. Hindi tama yan. No. Mali yan. Yung ganyan yung tatay nga niyan, mas malala ka pa, natiis ko, tinamo. Hindi po po. Mga kaibigan, ganito yan, I am under the impression that, di ba, and the belief that we only have one lifetime to spend. Ayun nga po. If you spend a lifetime, ate, crying every now and then because you are with a stupid person,
Then, at the end of the day, at the end of the lifetime, your lifetime, at 50, 60 years old ka na, you look back, tanong kita, how did you spend? Tapos ang ano ko pa, nakikita ng mga anak ko. Tapos may anak ako babae, parang ganun yung ano ko, feel ko. Tapos hindi niya talaga mag-gets yun. Tapos, ang sakit kasi, parang lagi ko naman inaano sa kanya kasi sabi mo, maaga kami nag-asawa. Parang inaano ko naman sa kanya, hindi ko naman siya pinilit sa sitwasyon na ganito. Tapos pag ko na rin dumarating na sa point na parang parang sasabihin ko ayoko na. Tapos ayun na naman, parang magiging sweet na naman siya sa akin. I love you na naman. Tapos mananahimik siya. Tapos mga ilang months may makikita ako uli. Tapos sobrang ang sakit. Kasi wala namang babae na gugustuhin na masira yung pamilya niya, di ba? I mean, okay, don't give that burden to yourself. That is not what you brought to your family. You were just reacting sa ginagawa niya. What does he expect from you? Wala lang? Hindi ka mag-react? Titiisin mo yung kagagawa niya? Ayun pa, sabi, tapos parang kinonfront ko siya na, kasi lagi, ano naman kasi, very vocal naman kasi ako dun sa nararamdaman ko na, parang sabi ko, tumatanda na kasi tayo ayoko na ng ganito. Sabi niya, ang reaction niya na sa akin, basta ako, chill lang ako. Ganun lang, parang sa kanya wala lang daw, ako lang daw yung OA mag-react. Tapos sabi ko, may ano ba, may chance ba na magbabago ka? Sabi niya, wala. Tapos meron pang isa pa, Papa Jack. Sinabihan niya ako na, parang, kung gusto ko daw, mag-boyfriend daw ako. Tapos, papayagan ko daw siya mag-girlfriend. Makipaghiwalay ka na. Ma'am, hindi mo kailangan baboy ng sarili mo just because baboy siya sa'yo. Sorry for the term, ha? Pasensya ka na. Masakit kasi. Minsan alam naman ng mga nakapaligid sa akin na sobrang mahal na mahal ko yung asawa ko. Well, you cannot be with someone, and I will urge you not to be with someone na mahal mo nga. Pero mahal ka, lip service lang naman. Tama ba? Siguro, Papa. Denise, Opo. you are 32. Life is just starting. Life is just starting to make you realize, diba, the value of maturity. Tama ba ako? Alam mo, at this age, real talk, I'm 34. When I got to my 30s, mid-30 ako 34 ako I acquired maturity that I didn't have when I was 28, 27. To be honest, I looked at things differently. So, hello po sa mga maagang nag-mature. But it's a different place when you are approaching 40 na. I'm 34 today. Siya nga, 36. Yeah, I'm 34 today, ate. And I know I look 21, but yeah, gusto ko lang banggitin. Sorry, I'm as fresh as 17 actually. Mga ganon datingan. But here's the thing, ate. There are certain things, ate, that you acquire pag ganyang edad. It's either nag-mature ka sa tamang paraan, ate, or you go back to longing for the things na hindi mo nagawa when you were younger. I don't know how to explain this. Maybe it's supernatural in a sense. But here's my my 2 cents for you. All right? You are with someone. Let's go to the bottom line, ha? Okay lang? Okay. You are with someone, ate, who is bent to disrespecting you. For this guy to come up with that statement natin na magjowa ka na lang, basta payagan mo. He is out to enjoy himself. Diba, the remainder of his life, ate, na nag-enjoy siya,
maybe to paint the town red, I don't know. You cannot define happiness for somebody else. If his happiness leans away from you, there's nothing you can do. And even if you tell me sobrang mo siyang mahal, ate, but if the person you love, di ba? If that person you love, ate, his happiness leans away from you, wala ka magagawa. That's why life has provided us with the option of acceptance. Yun nga, ayun papapadyak. Kasi, Muslim kasi siya. Ha? Muslim po. Ate, walang kinalaman yun. Sorry, it's a wrong impression. Ang pinupoint ko sa kanya, sige, kung parang dati, against ako dun sa mag-aasawa siya na pangalawa. Kasi, ayoko talaga, parang, nandun, parang na ako yung, hindi, kung gagawin mo yun, hiwalayan mo ako, ganyan. Ganun talaga yung stand ko. Sorry mga kaibigan pansya na kayo pero hindi ko alam kung eksakto to. But I have asked, kasi ayoko rin magkamali. Nagtanong na ako sa mga kaibigan ni Muslim. The only time it will happen ay pag pinayagan ng first wife. Tama ako, di ba? Opo. Di ba? The only time that it will happen ay pag pumayag yung first wife. And obviously, you are not. Ayun nga, Papa Jack, kasi nga ayaw nga niya din. Parang binibigyan ko kasi siya ng option na iwanan kami. So, ayaw niya umalis. Tapos, di sabi kong ganun. O kung gusto mo, ayaw ko kasi niyang mag-girlfriend ka lang. Parang ang point ko na sa kanya, sige, pwede ka nang mag-asawa. Pero, mag-aasawa ka, doon ka tumira doon sa asawa mo. Tapos, parang sa akin, parang pupunta ka lang para bisitahin mo yung mga anak mo, ganyan. Ate, huwag na rin pahirapan sarili natin, please. Kasi, pag ganyan ang argumento natin dito, if I indulge myself in this kind of conversation, we will sound stupid. Ayun nga. Kasi ang bottom line nito Denise, you are giving your husband, ate, the luxury of having the options to go ahead and get another girl while you on standby, and I will not allow that, not under my watch. So you want my advice? Do you want my advice? Makipaghiwalay ka natin. Makipaghiwalay ka na. Sobrang ilang taon ko na pinag-iisipan. Ayun nga. Andito na kasi ako sa punto talaga na gusto na matapos lang yung cycle. Napag-iwalay ka na? Makipag-iwalay ka na? Di ba, Papa Jack? Yung sinabi niya na kaya daw parang wala lang daw yung pag-aan pa rin niya sa akin sa Facebook na Hindi naman talaga basihan, ate, yung Facebook, ate. Hindi talaga basihan niya kahit kailan. But if you put it into consideration, ate, sa lahat ng ginawa niya, it's a factor already. Di ba? Actually, nakikinig siya. Siya yung lumabas. Kasi sabi ko... nakikinig siya ngayon? Sabi ko kasi... Buti nakikinig talaga yung gagong yan talaga. Sabi ko kasi... Brad, hiwalayan mo na yung business mo, Brad! Hiwalayan mo na, hindi para tayong gago dito. May silang buhay. Kung gusto mo masaya ka sa ibang kandungan, huwag mong payakin yung business mo. Ay, nako! Nakikinig ba yan? Nako! Oh, nako talaga. Oo, piste ka. Alam mo, mga kaibigan, sorry, I know you, Denise, you will agree on this. You can never impose happiness to anybody. Ayun nga po. Mga kaibigan, there's no compromise to that statement. Period yan. You can never impose happiness to anybody. Okay, i-apply natin sa buhay mo yan. Kung hindi na siya happy sa'yo, ate, there is no way you can impose sa kanya na maging masaya siya sa'yo kung hindi ka na masaya.
Ay, kung hindi na siya masaya. Kung, if he can no longer be happy being with you, there is no way, ate, that you can impose that sa kanya. Hindi mo siya kayang pilitin. Let's be realistic about it. Kung hindi na siya masaya sa'yo, ate, at doon na siya sa iba masaya, di ba kayo, sanahan niya kayo sa isang bubong at hindi walay na lang kayo. Yun nga. Kasi nga, naano ko din yun, papalaki lang niya. Parang lagi niya lang sinasabi sa akin na OA daw ako kasi pag, siyempre diba pag babae ka, mas ka naman sino, diba? Pag andyan yung mahal mo, tapos pag minsan pag tinititigan ko siya, tapos parang ano ko na, hindi na siya masaya. Parang ako, nung isang gabi nga, sabi ko, sorry. Kasi alam ko may ka-text siya na nakita ko na naman. Sabi ko, sorry kasi parang hindi na kita napapasaya. Minsan parang, bakit ganun? Siya mismo, parang, hindi ba niya na ano sa sarili siya na hirap na ako. You know why? Because he does not care about how you feel. Hindi niya maintindihan na it feels like hell to you. It feels like death to you. Natatanggalan ka ng kaluluwa ng pagkatao, ate. Kada ginaganyan ka niya, nakakapangit sa pakiramdam. Totoo lang. Lumipat ako ng work kasi parang sabi ko, sige, start na nyo. Parang hindi ko dadalhin doon sa bago kong trabaho. Hindi ko gano'ng problema. Gano'ng pa rin eh. Nakipag-iwalay ka na. Sorry ha. I mean, there's no compromise without advice. Makipag-iwalay ka na. Yan, nakikinig siya kasi parang siguro gusto niya rin malaman kung ano ba. Brad, iwalayan mo na to, Brad. Baka hindi ka na masaya. Kawawa ka din. Nandito ka sa misis mo, hindi ka masaya. Hindi yung ginagago mo siya. Balatuhan yung bawat isa ng freedom, ate. Di ba? Oh, free yourselves. Kasi sabi ko, willing na ako magbigay yun sa kanya kasi gusto ko muna magpahinga. Sinabi ko na sa kanya yun. Ang pangit lang nung sabi niya? Payagan mo, pag boyfriend ka na, basta payagan mo ako mag-girlfriend. Oo. Ugok. Parang yung nung ginagano niya ako, parang nung sinabi niya sa akin, oo ba, sure. Pero deep inside, parang, ano ba ako, pinagsamahan mo na, gusto mo itapos, parang, gusto mo ipamigay sa iba. Bagay ba ako na tapos yung sawa-awa, tapos gusto mo ipamigay. Ate, gusto mo puntahin kayo mga tropa ko niya, pasasapak ko yung mister mo yan. Mga chicks to, ate, mga sexing babae to. Nakagusto niya yan. O, di ba? Mga tropa ko ganyan eh. Oo, gusto niya yan. Sorry, ate, naapektuhan ako, nabuisit ako. May tarantadong lalaki to. Again, ito na naman ako, mga kaibigan. Girls, sorry. Sorry because there are men, di ba? Okay, wag na yun, there are men. Sorry because we as boys and men are oftenly stupid and heartless, uncaring at times when it comes to realizing how painful it is when we cheat on you. On behalf of all the stupid guys, Denise, I'm asking for forgiveness. It will take a while for you to forgive and get over the trauma, but I hope someday you will get over this. Opo, papagyan. Tarantado, papaling yung keyboard sa mukha yan. Alam mo, ako naaawa ko sa'yo, umiiyak ako sa'yo. Hindi ko lang ano nararamdaman. Kasi kung hindi ka na masaya, hindi na kayo masaya, mga kaibigan. Feel free to free yourself. Walk away. Do not spend the lifetime going to bed side by side, skin to skin with someone, mga kaibigan,
that the only thing na nagbubuklod sa inyo ay because, sayang yung samahan namin. Hindi mo na pala mahal. Maniwala kayo, di ba? It will only take the wrong right person. Sorry ha. It will only take the wrong right person. Bahala semantics, bahala na kayo paliwan sa mga sarili niyo. It will only take the wrong right person. Lolokohin mo yan. Maniwala ka sa akin. At yun na, maniloko ka niya. Ito, papadyak. Talaga. Ano? Asan ba yun? Nakakatawa kasi. Nakaka-stress. Nakakabawas ganda. Buti ka nakakapag-inom ka pa. Wala akong choice eh. Pero I wanna hear you. I wanna hear you say sorry, thank you, and goodbye right now. Okay, ganito ano. Denise, can I tell you exactly what I feel right now? Ano? Ako, hiningi ko sa iyo yung sorry, thank you, and goodbye. With the impression na joke time ito. I know, pag ginawa natin to, hindi dahil gusto mo itong gawin. In my heart, I'd like to believe sana gawin mo. Honestly. But I know, it will just be symbolic in a way na you are just going to unload something that's really heavy on you. For what it's worth, kaplastikan akong kaplastikan, gawin mo kung gawin mo sana. But I want to hear you say sorry for all the things na ginagawang mali sa kanya kung meron natin. Say thank you sa nagawa niya sa'yo. Good luck mo na siya. And then police, Lini Mabera! Ambulansya. Ay, ambulansya ba? Oh, extra yan! Say sorry, thank you, and good luck and goodbye. Are you ready? Okay. Alright, go ahead. Sa asawa ko. Sorry kasi hindi pa ako enough para mapasaya ka. Hindi pa enough lahat ng mga binibigay ko, yung pagmamahal ko para maging masaya ka. Tsaka sorry din kung minsan nararamdaman mo na na sobrang nagger ako. Pero kasi nagre-react lang ako sa mga nakikita ko sa'yo eh. Wala akong intensyon na iparamdam sa'yo na mas matalino ako, mas magaling ako. Pero alam mo naman pag may mga times na kinokorek ka na parang gusto ko hindi naman sa harap ng ibang tao eh. Dito lang sa loob ng pamamahay natin kasi gusto ko pag nasa labas ka hindi ka mapapahiya. Kasi gano'n kita kamahal. Tapos sorry din ko kung minsan sabi mo ang kulit-kulit ko bakit nagte-text ako pag gabi na wala ka pa rin eh. Pero di ba lagi ko ina-explain sa'yo na hindi ako makatulog kasi baka may mangyari sa'yo masama. Baka madisgrasya ka or what. Ma-admit lang ako pag nandito ka sa loob na bahay. Sorry talaga. Hindi ako naging maganda, sexy, the best sa paningin mo. Thank you. Thank you kasi meron akong 2 anak. Sa lahat ng to, sa lahat ng mga pinagdaanan ko, silang 2 yung nagbibigay sa akin ng lakas tumuko. Maski sobrang sakit-sakit na. Kapag nakikita ko sila,
Maski minsan parang gusto ko na tumalon sa tulay o kahit na gusto bigla na lang mawala. Gusto ko hindi umuwi ng bahay pero maiisip ko yung mga anak ko. Silang dalawa lang talaga yung nagbibigay sa akin ng hope na maayos ko din lahat. Saka akong iniisip mo na kaya ako sinasabing umalis ka na lang pero hindi ko nakakita dahil parang iniisip mo gusto ko na parang pagdating ng panahon mag-aasawa ng iba parang gano'n, parang sa akin gusto ko lang ng peace of mind. Number one, hindi ko kailangan mag-try so hard para mahalin ako. Ayoko na kasi ng gano'n. Ang hirap-hirap. Ayun, na alam ko nakikinig ka. Kasi alam ko naman na di ka na masaya. Ikaw na rin mismo nagsabi sa akin walang pag-asang magbabago ka. Pero di ba sabi ko sa'yo 32 years old na ako. Nagkakasakit ako dahil sa stress na nangyayari sa atin. Gusto ko mabubuhay na mahaba para sa mga anak ko. Kung ayaw mo na talaga, hindi mo na ako kayang tingnan na gaya nung dati. Iwanan mo na lang ako. Papasok. Sana mahanap niya yung happiness niya. Tapos pag nahanap niya na yung babae yun, utang na loob, huwag na nang uulitin yung mga ginawa niya sa akin. Kasi kahit kailan hindi ko i-wish na maramdaman na kahit na sino yung nararamdaman ko. Mahalin na lang niya na buo-buo. Okay na po. Denise? Oh. Thank you, Ate, for finally waking up. Thank you very much. Finally, you are now in a relationship with yourself. You deserve that. You know that, I know that, we both know that, right? Hindi ko alam kung nangyari na, but I'm hoping that you don't lose your identity in the process. Kasi kayo nakakapag-joke ka pa yan. Ay, siguro pagkatao mo yan, so I'd like to assume you haven't lost your identity. You're true you. Before you make a decision. At tonight, at you made a decision. Kanina gusto ko maniwala na ito ay symbolic lang, pero mukhang totoo. Sana maging magkaibigan kayo. Oh, kasi ang bait mo, Ate. You are a very, very nice person to be a friend. Okay naman ako.
Do me a favor tonight. I just want to get this off my chest. Alright? Pakisabi sa asawa mo, gago siya po. Tarantado ka. Alam mo, Papa Jack, thank you. Ako nga, gigigil ako. Ate, gusto ko siyang, alam mo, gusto ko siyang ano? Kasi sa totoo lang. Kurutin ng tiyan pero sa bandang talukap na mata. Kasi sa totoo lang, nakwento ko na rin kasi sa tatay ko. Pero kasi never na personality ng tatay ko yung manunugod or iko-confront siya. Laging ang sasabihin sa akin ng tatay ko, papayat ka kasi. Baka naman nagnanag ka, parang ako pa yung kinokorek niya. Isa pa tong tatay mo, saan ba yung tubo ko talaga? Pero deep inside, doon nakita ko ng tatay ko na sa beses lang kasi ako umiyak sa kanya kasi sobrang pinaglaban ko sa parents ko yung husband ko kasi nga Muslim, ayaw nila dati, parang gano'n. Pero nakita ko sa mata ng tatay ko na umiiyak ko sa ako na... Wala yan sa belief system. Wala yan sa belief system. Parang nasasaktan na siya for me. Parang... I wish you... Madiretso sa akin na iwanan ko yung asawa ko kasi ayaw naman niya yun. Pati yung mga kapatid ko parang ginagawa lang nilang joke. Pero never nilang kinonfront yung husband ko kasi hindi nila personality yun. Kaya namihasa. Alam mo ate pa, sa lupong sa country, mabangasan ko yan. Thank you. Thank you ka pa, parang gusto mo ba talaga? Puntahan? Pagbihit ka na. Wala kang brief ngayon. Mag-brief ka muna. Dali, alis tayo. Uy, malapit lang kami doon sa parlor mo dito. Talaga? Oo. Sige na, magparibad ka doon nang gumanda ka. Oo, para dagdagan na. Hoy, Brad! Naku, talaga nakakagigil ka! Hindi ka dinahiya, uray tanto ba? Mangibabayin ka na! Inyakan manong! Mangilaw-law ka na eh. Madamaga lang nga ulit ang balitag sa lipang taubo mo na eh. Hindi ko na naiintindihan po. Sabi ko, ang cute-cute niya. Sarap niya kortin ng nail cutter sa pisngi. Sorry ate ha. Ako na humingi ng tawad talaga ha. On behalf of your stupid husband. Allow me to apologize. Ako nahiya ako sa'yo. Bilang lalaki ha. Kasi hindi to one time eh. Di ba? This is a problem happening every now and then. Perennial, no? Oo. Kasi in-explain ko din sa kanya, merong tinatawag na emotionally battered, merong physical battered, parang gano'n. Sabi ko, ako, emotionally drained na ako. Sabi ko sa kanya, in-explain ko naman. Yun. Pero wala lang eh. So, yun. I wish you all the best that life can offer you. You are 32. You are 32. Your sunset is so far away. Diba? Malayo pang sunset mo. Papa. Diba? Your golden hours is not yet now. You are shining. You should be shining, diba? Your brightest right now. Malayo pang golden hours. Oo, kasi gusto ko pa talaga mabuhay na mahaba para sa mga anak ko. Go shine your brightest. Promise? Promise. Promise? Promise. Sobrang promise. Thank you. Thank you din, Papa Jack. Thank you very much. Okay. God bless you. Same to you. Sa mister mo, hoy, tarantado ka! Buisit! Huwag yung react yun pag pumasok dito sa kwarto. At least may nakamura sa kanya. Ganti ka mo. Gusto mo magala ko ng kauni sa kanya? Hoy! Tarantado ka po! Okay na ba? Pwede na. Salamat ha. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po.